May isang katotohanan na hindi sinasabi ng karamihan. Bago mahulog ang babae sa'yo, hindi muna siya nagpapadala sa emosyon. Una ka muna niyang sinusubukan. Hindi dahil masama siya, hindi dahil manipulative siya, kundi dahil proteksyon ito. Ang babae kapag nagkamali ng pili, emosyon ang binabayaran. Kaya bago kanya seryosohin, tinitingnan muna niya kung ligtas kang pagkatiwalaan. At kung hindi mo alam na sinusubukan ka na pala, madalas ikaw mismo ang bumabagsak sa test. Sa video na to, pag-uusapan natin paano ka sinusubukan ng babae, ano ang ibig sabihin ng bawat test, at paano ka dapat kumilos kung gusto mong manatiling kalmado, grounded at may dignidad. Hindi para manipulahin siya, kundi para hindi mo sirain ang sarili mo sa proseso. Part 1, the Emotional Stability Test. Isa ito sa pinakaunang test. Sinusukat ng babae kung gaanong ka-stable emotionally kapag hindi siya nagbibigay ng assurance. Halimbawa, bigla siyang magiging cold, mabagal mag-reply, minsan sweet, minsan parang wala lang. Hindi dahil ayaw niya, kundi gusto niyang makita kung guguho ka ba agad. Kapag ang lalaki nag-overthink, nag-aabang ng reply, biglang nagiging needy, humihingi ng reassurance, dito pa lang, bagsak na. Practical example, kausap mo siya gabi-gabi, tapos isang araw biglang tahimik. Kung ang reaction mo ay, may nagawa ba akong mali? Okay ka lang ba? Bakit di ka nagre-reply? Sa isip niya, hindi niya ito sasabihin, pero mararamdaman niya, hindi pa siya handa emotionally. Ang tamang mindset, may buhay ka kahit wala siya, may direksyon ka kahit tahimik siya, hindi mo siya sinusubukan kontrolin. Hindi mo rin siya hinahabol. Ang lalaking pumapasa dito, kalmado, hindi reactive, hindi desperado sa validation. Part 2, the boundary test. Kapag nakita niyang emotionally stable ka, susunod niyang susubukan ang boundaries mo. Hindi niya ito gagawin ng harap-harapan. Madaling makita ang galit, pero ang respeto, lumalabas sa maliliit na bagay. Halimbawa, late sa usapan, biglang nag-cancel. May hirit na parang biro pero may diin. Hindi niya sinasadya para bastusin ka. Gusto lang niyang malaman. Hanggang saan pwede? Kapag ang lalaki ay laging nag-a-adjust kahit nasasaktan, hindi nagsasalita kapag may hindi okay, tinatago ang discomfort para lang di siya mawala, dito bumababa ang respeto. Practical example, pinaghandaan mo ang oras. Dumating siya ng sobrang late, walang explanation. Kung tatawa ka lang at sasabihing okay lang, sa loob-loob niya. Hindi pala importante ang oras niya. Ang lalaking pumapasa dito, hindi galit, hindi dramatic, simple lang, next time heads up lang. Calm delivery, walang sermon, at doon niya mararamdaman na may linya kang hindi basta tinatawid. Part 3, the consistency test. Maraming lalaki magaling sa simula, confident, may routine, may direksyon, pero kapag ramdam na nila ang interes ng babae, unti-unting nawawala ang sarili. Sinusubukan ng babae kung pareho ka pa rin kapag hindi ka na kailangang magpahanga. Kung ang buong pagkatao mo ay naka-anchor sa reaksyon niya, makikita niya agad. Practical example, dati may oras ka sa sarili mo, may goals, may ginagawa ka, pero naukiran, lahat ina-adjust mo para lang sa kanya. Doon siya natatakot, hindi dahil ayaw kanya, kundi dahil nawawala ang lalaking nakilala niya. Ang consistency test ay hindi tungkol sa pagiging exciting. Tungkol ito sa pagiging stable presence. Kung pareho ka pa rin kahit walang validation, doon nagsisimulang tumibay ang attraction. Part 4, the jealousy test. Isa ito sa pinaka-misinterpreted. Minsan magbabanggit siya ng ex, asan kausapay, pamigasam. May nagparamdam sa kanya, hindi para pagsilosin ka ng todo. Gusto lang niyang makita kung secure ka ba sa sarili mo. Kapag ang lalaki ay naklasi nagtatanong ng sobra, nagiging sarcastic. Pias ka may sintukas, biglang nagiging controlling. Dito siya umatras emotionally. Practical example, sinabi niyang may lalaking workmate na madalas niyang kausap. Kung reaction mo ay kalmado, okay lang, alam mo naman boundaries mo, makikita niya, hindi siya threatened. Ang insecurity ay mabigat. Ramdam ng babae kahit hindi mo sabihin. Ang tunay na confidence, tahimik. Part 5, the leadership test. Ayaw ng babae ng bossy. Ayaw din niya ng walang direksyon.
Kaya sinusubukan niya kung kaya mong mag-lead ng may respeto. Mga linya tulad ng, ikaw bahala, kahit ano. Ito ay test. Kapag ang lalaki ay walang desisyon, laging umaasa. Testing when pretest, takot magkamali, unti-unting nawawala ang attraction. Practical example, nag-aya ka lumabas. Ikaw ang nag-decide ng lugar, pero handa kang mag-adjust kung di niya trip. Doon niya makikita, may direksyon pero hindi control freak. Leadership na tahimik, hindi pilit. Part 5, the leadership test. Ayaw ng babae ng bossy. Ayaw din niya ng walang direksyon. Kaya sinusubukan niya kung kaya mong mag-lead ng may respeto. Mga linya tulad ng, ikaw bahala, kahit ano. Ito ay test. Kapag ang lalaki ay walang desisyon, laging umaasa. Testing when pretest, takot magkamali, unti-unting nawawala ang attraction. Practical example, nag-aya ka lumabas. Ikaw ang nag-decide ng lugar, pero handa kang mag-adjust kung di niya trip. Doon niya makikita, may direksyon pero hindi control freak. Leadership na tahimik, hindi pilit. Part 6, the silence test. Ito ang test na sumisira sa maraming lalaki. May mga panahong hindi siya mag-o-open, hindi siya mag-explain. Pers ko ng tuteong to santo sa safe kasana. Biglang tahimik, hindi ito laro. Ito ay obserbasyon. Sinusubukan niya kung kaya mong huminga kahit walang kasiguraduhan. Kapag ang lalaki ay humahabol ng sagot, nagdedemand ng paliwanag, is nagiging emotional, doon siya napapagod. Practical example, tahimik siya ng ilang araw. Ang lalaking pumapasa dito, hindi rin naglalayo. Simple lang, okay, andito lang ako. Hindi needy, hindi cold, balanced. Part 7, the walk-away test. Ito ang pinakahuling test at pinakamahalaga, tinitingnan niya kung kaya mong piliin ang sarili mo kapag kinakailangan. Hindi niya gustong saktan ka, pero gusto niyang makita kung may dignity ka. Practical example, paulit-ulit na disrespect. Ikaw lagi ang nag-a-adjust. Kapag nanatili ka kahit nasisira ka na, dito nawawala ang respeto. Ang lalaking pumapasa dito, kayang tumahimik, kayang umatras. At ironically, dito kadalasang bumabalik ang attraction. Part 8, the emotional maturity test. Kapag lumampas ka na sa unang mga test, dito na pumapasok ang mas tahimik pero mas mabigat na pagsusulit. Sinusubukan ng babae kung paano ka humaharap sa emosyon, hindi lang sa kanya, kundi sa buhay mismo. Hindi lahat ng test ay tungkol sa selos o atensyon. Minsan, tungkol ito sa kung paano ka mag-react kapag may problema. Halimbawa, may stress to siya sa work, may family issue, emotional siya, pero hindi malinaw kung bakit hindi niya kailangan ng solusyon agad. Mas tinitingnan niya kung kaya mo bang maging kalmado sa gitna ng emotional chaos. Maraming lalaki bumabagsak dito dahil minamaliit ang nararamdaman niya, sinasabing arte lang yan, o kaya naman sobra ang drama. At nadadala rin, practical example, nag-open siya tungkol sa problema niya. Kung ang sagot mo ay agad, hayaan mo na, ganyan talaga. Oh, wala namang problema diyan. Sa loob-loob niya, hindi niya naiintindihan ang emotional depth. Ang lalaking pumapasa dito, hindi therapist, hindi rin savior. Tahimik lang na presence. Naiintindihan ko kung bakit mabigat yan. Hindi ka natataranta. Hindi ka rin nagiging detached. Doon niya nararamdaman na safe siyang maging totoo. Part 9, the patience test. Hindi lahat ng babae mabilis mahulog at sinasadya iyon. Sinusubukan niya kung kaya mong maghintay nang hindi nagiging restless. Hindi ka niya minamadali. Hindi ka rin niya tinatali. Tinitingnan niya kung ang intensyon mo ay connection o instant validation. Practical example, maganda ang flow ninyo pero hindi pa siya ready mag-commit emotionally. Kung ang lalaki ay nagmamadali, dapisiwi tumeterete fabaresero, nagbibigay ng ultimatum, kaya nagpaparamdam ng presyo, dito siya umatras. Hindi dahil ayaw kanya, kundi dahil hindi pa siya handa at ramdam niya ang bigat ng expectation. Ang lalaking pumapasa dito, may pasensya, pero hindi desperate. Hindi ka nag-aabang ng resulta. Nagpapatuloy ka lang sa buhay mo. Paradox ito. Habang hindi ka nagmamadali, lalo siyang nagiging curious. Part 10, the authenticity test. Ito ang isa sa pinakahuling test.
At isa rin sa pinaka hindi napapansin, sinusubukan niya kung totoo ka ba o persona lang. Sa simula madaling magpakita ng best version, pero sa tagal, lumalabas ang totoo. Tinitingnan niya kung pareho ka pa rin kapag komportable na. Hindi ka nagpapanggap para lang ma-impress. Kaya mong maging totoo kahit hindi perpekto. Practical example, may opinyon ka na hindi siya sang-ayon. Magbabago ka ba para lang magustuhan ka? Kung oo, unti-unti kang nawawala. Ang lalaking pumapasa dito, hindi nakikipag-away, pero hindi rin binibitawan ng prinsipyo. Calm disagreement, honest expression. Doon niya makikita, hindi siya nag-a-adjust ng pagkatao para lang tanggapin. At doon nagsisimula ang tunay na emotional attraction, yung hindi naka-base sa performance, kundi sa authenticity. Hindi ka sinusubukan ng babae para pahirapan ka. Sinusubukan ka niya para makita kung ligtas siyang mahulog. At tandaan mo ito, ang babae ay hindi nahuhulog sa lalaking takot mawalan. Nahuhulog siya sa lalaking hindi nawawala ang sarili. Kung gusto mong mas maintindihan ang ganitong dynamics, hindi para manipulahin, kundi para manatiling kalmado at grounded, subscribe ka sa channel na to. Marami pa tayong pag-uusapan. Self-respect, emotional control at tahimik na lakas. Hindi para patunayan ang sarili mo sa babae, kundi para hindi ka mawala sa sarili mo kapag dumating siya.